Inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa, bumilis nitong Pebrero. At ang kinuturing na dahilan dyan, ang mataas pa rin na presyo ng bigas hindi lamang sa bansa kundi maging sa world market. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angelique, naitala ng Philippine Statistics Authority ang pagbilis ng inflation rate sa buwan ng Pebrero. Mula 2.8% ang inflation rate ng Pilipinas noong Enero, tumaas ito sa 3.4% nakarang buwan ng Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nakaambag ang pagsiritang presyo ng mga pagkain, partikular na ang bigas, na all-time high ang taas presyo sa loob ng 15 taon. Kung ikukumpara noong 2023, aabot sa 12 pesos ang pagtaas ng kada kilo ng bigas, 55 pesos sa regular milled rice, nasa 56 pesos ang well-milled at 64 pesos ang special rice. Yung ating headline inflation of 3.4%, rice inflation contributed 1.6 percentage points of the 3.4%. So that's about 47%. Parang halos kalahati nung inflation nung Pebrero sa rice. Kita natin yung presyo ng bigas sa world market ay patuloy na tumataas. Taya ng PSA, magtutuloy-tuloy ang pagsipa ng presyo ng bigas hanggang Agosto. Pero ayon sa Department of Agriculture, bababa na ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Kami nakita namin yung trend, bumaba na siya by 2 to 3 pesos. 52 yung prevailing, 53 ngayon 50 pesos. Doon sa monitoring natin, at least dito sa NCR, doon sa 13 major markets natin na minomonitor ng AMAS. March, April, ito na yung kasagsagan ng harvest ng dry season. Mas marami ang inaasahan natin na bigas o palay na ma-harvest natin. So naturally, during this time, pababa yung presyo ng... Siniguro rin ng DA na sapat ang supply ng bigas sa harap ng El Nino. Nasa 20 million metric tons ng palay ang inaasahang produksyon. Sa bilateral meeting ni Cambodian Prime Minister Hun Manet at President Ferdinand R. Marcos Jr. sa sidelines ng 50th ASEAN-Australian Special Summit, ibinahagi ng presidente ang nais itong makipag-ugnayan sa Cambodia para mapabuti ang pakikipagkalakal sa bigas. Matatandaang naging matagumpay ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa Vietnam na nangako ng 2 million metric tons ng bigas para sa Pilipinas. Ang Cambodia as of today, pang-anim siya doon sa sources natin based on the latest data. At alam naman natin gumaganda yung production ng Cambodia. So we also need to diversify our sources of imports. Ito ay kasiguruhan na marami tayong possible sources ng bigas natin. Pag nagkaroon tayo ng kung ano man na problema sa isang bansa, at least meron tayong flexibility. Bukod sa bigas, nagdulot din ng inflation rate ang pagmahal ng presyo ng karning baboy, transportasyon, renta sa bahay, singil sa kuryente at tubig. Samantala, naniniwala ang samahang industriya ng agrikultura na babalik din sa normal ang presyo ng baboy. Nagtaas niya ito matapos tumama uli ang African swine fever sa ilang lugar sa bansa sa huling 6 na buwan ng 2023. Yung live weight from 185 average ngayon nasa 195. Nag-reoccur yung ASF nung sa Luzon. Like Bulacan, Tarlac, Pangasinan, and Rizal going Cavite. Yung inahin na Kinal, no? Kinal. Nabawasan. So nabawasan yung population natin. Dapat nasa 350. Yun ang itong liempo. Yung kasim dapat nasa 300, 290 to 300 lang dapat. We hope to be normalized by May. Ayon sa DA, hinihintay ang pag-aproba ng Food and Drug Administration sa bakuna kontra ASF. Sa oras na mapatunayang epektibo, iro-roll out ang bakuna para masiguro ang sapat na supply ng baboy sa ating bansa. Angelique, nakikipag-ugnayan din ng Department of Agriculture sa mga local producer at iba pang stakeholder para mapababa pa ang presyo ng baboy sa merkado. Angelique?
Yes, Clazel, matagal na pinag-uusapan itong mga bakunang ito, di ba? Ano nga ba iniintay? Bakit parang natatagalan itong pag-aaproba dito sa mga bakuna? Yes, Angelique, kailangan kasi dumaan din sa approval ng Food and Drug Administration kung ito nga ba nga mga bakuna sa baboy ay ligtas sa baboy. Kasi Angelique, sa ibang mga bansa kasi yung mga bakuna kapag yun ay ginamit, may mga ibang trials o mga ibang pag-aaral na hindi ito effective o kaya posible itong makapagpalala sa sakit. So nagiging maingat ang Department of Agriculture at Food and Drug Administration para matiyak na talagang magiging effective itong mga bakuna at hindi magsasayang ng pera yung pamahalaan, lalo na rin yung ating mga local producer. Angelique? Okay, sana okay na yan, no? Para matulungan natin ang ating local industry at syempre mga mamimili. Maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.